original. Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman. Ito, Chacha, o sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack. Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong mag-tempura. Easy to get in supermarket. Teka, Cha, for sharing yan, ha? Baby, nasolo ko na. Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack. By Regent. Promise me, hindi ka mabibigyan. With Band 88, hindi ka mabibigyan sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang sweet. Bet88.p. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sign up now at bet88.ph and get 30% deposit reward every na ngayon tumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.padcore.ph/PAD4Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng PAD4. Paalala ni Tengko, ang mga illegal online gaming site ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biodentis sa biyaheng ginhawa from headache. Slowly Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry item, dapat laging may Biodentis anytime, anywhere. Ingat! Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biodentis. If symptoms persist, consult your doctor. Ang galing! Ang matagalan! Parang tayo lang Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? 350 million pesos na halaga ng mga proyekto para sa Bulacan ngayong taong 2025. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, wala pong katotohanan sa ating sabihin dahil sa process sa ating pagiging sa kamera at wala talaga sa ebidensya ang ipinagdam ng sinasabi ng 30% commission at dinunay din ng President Alcantara na siya'y nakikipag-usap ng mga politiko para ibigay yung sinasabi niyang commission. O, nabanggit niyo po si District Engineer Alcantara. Sir, kayo po ba mismo, kilala niyo po itong si District, Engineer Alcantara? Unang-una, hindi ko sa kilala, siguro ay natin ko yung mga pictures na inilahat kahapon ni Brian Alcantara, kahit sino pwede magpa-picture sa akin. Sinabi niya, kuha daw sa Soleria ng birthday ko, hindi ko totoo yan. Yung kung naalala ko, yung ng birthday ko ay naka-hold po ako, hindi po ako nakapulag dyan. Oo. So, yung litrato na yun, sir, kung hindi po iyon sa Soler, naalala niyo po ba kung saan po ito kuha? Hindi ko talaga maalala yun sa dami ng mga event na aking pinaluhan. Oo. Sinabi niyo nga po rin kahapon yan sa press con, and even now, sinasabi niyo ngayon, hindi niyo nga po ito personal na kilala. Ito pong si D.E. Henry Alcantara. Pero nabanggit niya rin po sa hearing kahapon sa Kamara, sir, ilatag lang po natin. Sabi niya po, dati po siyang nagtrabaho sa Manila City Hall noon pong panahon ni Mayor Erap Estrada. Kasabay niya po nagtrabaho noon si Undersecretary Robert Bernardo, na ang nagtalaga po mismo sa kanya ay si dating Mayor Joseph Estrada noong taong 2013. Kayo po ba, Senator, kilala niyo po personally itong si Yusek Robert Bernardo? Kilala ko yan personally. Tama yun na siya yung naging city engineer noong panahon ng aking ama, siya yung mayor ng city of Manila. And even nung time na yun, hindi po kayo Anong trabaho ko siya na So, ang personal nyo naman po din sa kanya na si Alcantara, talaga po, kahit isang beses, hindi po kayo nagkita noon sa Manila City Hall. Sorry po, sir, si Alcantara po ang sinasabi ko po. Ito po si... Yes, sir. Sabi nga dito na 350 million pesos na inilaan po sa Bulacan Market. Sir, kayo, sino po kaya ito pong naglagay ng 350 million pesos sa Bulacan area? hindi ko alam kaya sa General Appropriations Act na sa line item budget. At
paulit-ulit nyo pong sinasabi nga rin po kahapon and even now na talagang lahat ng mga pictures na lalabas kung sakali man, kumbaga posibleng nagkita lamang po kayo sa event na yon. Alam mo, maraming nagpapapicture din sa atin kahit pa paano. We are all public videos kahit senador ba, ako mga dati na pista. Pero siyempre, alam mo naman kami ito sa picture. Alam mo naman kami ito sa nagpapapicture kahit sino ka ba, malay ko, picture. Hindi ko naman natatagyan yung mga nagpapapicture take sa akin. Pero sir, pwede po ba namin malaman sir kung okay lang po yung kwento ninyo? Gaano po ba kalapit etong si Yusek Bernardo sa inyo pong ama na si Mayor Eva? Well, alam mo, very professional naman ang relationship. As mayor. Very professional. Kasi nung pong nanumpa, itong si Yusek Bernardo sa DPWH, kasama din po si dating Mayor Eva Estrada. Well, totoo yan na naging witness ni aking Mark dahil sa walong brother of making the sector cargo. Ito paano, proud din ng ating ama na nag-promote yung kanyang DPWH bilang undersecretary of DPWH. Pero wala pong personal relationship, professional relationship pa po. Ano po ulit? Sorry po, Senator. Professional relationship. Sir, bukod po dun sa picture sa Soler, meron din po isang picture kung saan kasama nyo naman po dito si Yusek Bernardo. May isang event po na kasama nyo siya. Nakita nyo na po ba itong litrato ngayon circulating online? Hindi ko na nakikita. Kayo po ba? Alam mo, Bernardo, dahil hindi ko na ang aking ngayon sa Manila. Hindi ko nang pinagkakailan. Pero kilala nyo po siya pero hindi rin po kayo close itong si Yusek Bernardo. Ay, hindi. Kapag hindi nagtitindi na sa Manila eh. Siyempre, pag magkakaroon ng department meeting, minsan magkakataon ng pinagod sa visible, kaya nakakwentuhan ko rin yung mga department ng agents mo nila noong araw. Gano'n po kayo ka-close itong si Yusek Bernardo, sir? Ano ba? Maraming definition ang close friends ko. Basta, alam mo ba? Nung pumutok po ba itong issue na ito, nagkausap na po kayo ni Yusek Bernardo? Di pa. Kahit po matapos yung kanya pong pag-retiro dito po sa DPWH. Ay, hindi pa kami dapat. Kasi sir, kung close po kayo kay Bernardo, parang imposible yun na hindi niyo po nakilala si Alcantara. I have my own problem to solve. Marami akong mga trabaho sa pagkampalan sa Senado. Saka itong mga problema na nangyayari dito sa Senate Blue Ribbon Committee at yung yung inikita ko nitong crisis natin sa hapon sa House Representatives. Pagtutuunan ko muna ng pagtutunan. Opo sir. Ngayon po na iniubay na po yung pangalan ninyo, ano pong plano ninyo sir? Alam mo, kung sakasagaling kumatin sa Senate Blue Ribbon Committee, hopefully, kung magkakaroon po kami ng Senate Blue Ribbon Committee, gusto ko sa kamaraka. At kasabihin ko talaga, ano ang kanyang motibo na implicate ako sa issue. Dahil ako, sinabi ko nga kanina, I am the most vulnerable to the all senator because of my past issue. Pero naman, it is unfair for me na to dig into my past issue. Tapos na yun, unfair ko na ako sa lahat ng ating mga kaso. Ginagawa ko po ang aking trabaho bilang senador. At hindi ako titigil na nagawin ang ating trabaho at labanan ang korupsyon sa DPWH. Nabanggit niyo po kung makakaharap niyo siya, gusto niyo malaman kung anong motibo niya. Pero sir, kayo po mismo, ano sa tingin niyo ang motibo nitong si Bryce Alcantara or si Bryce Hernandez? Tumagal ko lang yan sa akin dahil ako pagmamakaragod ito natin. So ito po ang ganti niya sa inyo dahil ipinakulong niyo siya sa Senado.
Sa akin talaga, wala naman yung motibo dahil yung halos lahat ng aking mga tanong ay hindi na masagot-sagot, tawa ka tinawalik. Ultimo yung ID niya na ginagamit ng adjust sa puso. Hindi ko rin matandaan. Hindi mo yung anak. E samantalang magpapatalo siya ng balak na ginagamit ang kanyang alias ng Marvin Guzman. So, imagine. Senator Jinggoy, makasingit lang. Meron pong mga ngayon, as you know, di ba, tagsa itong social media comments na kung sino-sino, meron lang pong nagsasabi, nakaka-observa sila na during the hearing, iba ang treatment kay Bryce, iba ang treatment dito kay Alcantara ng ibang senador. Para bagang mas madiin o mas agresibo. Opo, dito po kay Bryce kumpara kay Alcantara. Hindi ba ito napansin? Ano ba ang inyong masasabi doon? Well, ako kasi nag-research ako bago ako pumapadal sa mga hilig na yan. Nakita ko kasi, ang sa akin talaga yan, sa akin opinion lang ha, hindi opinion ng komite ha, ng ibang senador, opinion ko lang to, ang talagang falsehood yan, ang talagang gumagawa ng false process yan. Ito mo si Bryce Fernandez, ito yung kanyang assistant sa DJP Mendoza. No? Walang kinalaman, sa tingin ko lang ha, walang kinalaman ang sekretary ng DPWA. At lahat ng mga sinasabi nitong si Bryce Fernandez ay panay. Yung sinasabi niya na yung sinasabi ni Sally Santos, may-ari ng team, pero dito siya ng 245 million PPWA for Bryce Fernandez. Mukhang totoo yan, dahil pinakita niya yung picture. Nakita niya yung picture na limpak na talaga na nasa ibabaw na lapunta. Ang sinasabi niya, pinapakuhan daw yan ni Alcantara, siguro yung ginagalaw. Ayan na hindi ko kami paniwala yan. Opo, sabi ko ninyo, again, kung tama pagkakarinig ko, itong mga nangyayari na mga katiwalian sa First District Engineering Office ng DPWH, ang tanging may gawa ay si Bryce at walang kaugnayan si Alcantara. Paano po? Hindi ko sinasabing walang kaugnayan sa Alcantara. Okay. At research, ang gumagawa talaga ng kalokohan sa ay yung si Bryce Fernandez. Siguro ang kasalanan ng Alcantara ay hindi niya sinek o meron siyang negligent. Hindi niya sinek, siguro pero siya ng forma, careless na siya ng part, pero hindi niya siguro alam kung ano ang ginagawa ng nasa baba. Pero kahapon po kasi sa second part ng speech ni Senator Ping, ilan yun, no, na projects na nakakubra, and then yung una pa na kay galing mismo ko presidente. So kung si Alcantara po ang district engineer that time, siguro isa, dalawa, tatlo, apat pwedeng makalusot po, no, na nabayaran na hindi niya in-inspection. Pero mukhang maraming sen eh. Parang isipin natin si Alcantara, ganun ba siya ka TANGA na pirma lang ng pirma? Hindi niya alam yung binabayaran na yung mga contractor, those pala po. Well, ginamit naman ni Alcantara na hindi niya masyadong na-inspector o negligent of inspector. I think it's one of the hearings ay nandiyan sa company. Okay, sige po. So, Sen, ano pong balita sa Blue Ribbon? Kailan kayo mag-resume ng inyong pong hearing on this issue? And again, ito pong si Bry, ito pong si Hernandez ay kasama pa po sa kasi sabi niya kahapon, ayoko nang bumalik doon sa Senado. Yun po, basically ang sinasabi niya. Paano po kaya? Well, hindi naman siya pwede bumalik siya kung pinatawag siya ng committee. Ano? Dahil pag hindi sa people, hindi siya natin ito buwan. Depende rin sa ating bagong chairman siya ng Senate Legal Committee, Senator Lacto. Okay, sige. But so far po, wala pa kayong usapan po kung ano man po, kung kailan po ang resumption? Wala pa.
Pero sa ating pagkaalam, mukhang yata ay magkatawag na si Senator Lacson na siguro, kaya siguro kumatagal dahil i-release ni Senator Lacson lahat yung mga pangyayari sa dalawang Senate unit of judiciary. Okay, sige po. Yung pong affidavit ng mga diskaya, Sen, nung bang nag-hearing kayo, yung lang dito nakita, wala bang advance copy na binigay sa inyo? Walang advance copy na binigay sa amin. Kaya, meron yung 1.6 times na habang nagsasalita si Sarah Siglaya, pinatigil doon dahil masyadong mahaba hindi ko na alam na meron ka lang resolution. Meron ka lang yung mababat mga personality like mga congressmen at saka yung mga officials ng PPWA. So, kumbaga po, walang abiso yung komite na merong sworn statement ng mga diskaya para at least sa advance study ninyo, wala pong ganun na nangyari. Wala, hindi po sinasabi sa si Senator Marcoleta yan. Okay, and kayo ho, ngayon pala, ano ang take na doon sa affidavit ng mga diskaya? Well, minotary yan. Ako, let's give them a very benefit of the doubt. Kaya ano na lang ang taong bayan mag-isya kung talagang involved yung mga kongregista at yung mga implicate yung mga opisyalis ng PPWA. Kaya ako, ginamit ni Bryce Hernandez sa hearing kahapon. Halos lahat ng mga sinasabi niya puro matangkiti, puro hearsay lang at ginagot ko lahat yung susunod. At mamaya sasagutin ko sa pamamagitan ng presidency punto po sa lahat yung mga serious allegations niya laban sa akin. Okay, sige po. So, bantayan po natin. Salamat sa inyo pong paliwanag, Senator Jingo. Ano po, dito po sa aming pong programa at kami aantabay po mamaya sa inyo pong privilege speech. Salamat po, Sen. Salamat sa mga ito. Apo, thank you. Senator Jingo Estrada, sa kanya pong panig sa isyong ito. At bukas po ang aming programa para po kay Senator Joel Villanueva anytime. Alas 11:49 ang ating tamang oras ngayon. At ang ating pong tamang oras ulit sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na ba agad? Amoy pa lang quality coffee beans? Pag-amoy namin dito. Pampakalma. Gusto ko biglang i-play ang song na Baby Kalma. Boss Mastery Coffee, kapeng nangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Ngayon po ay birthday, ha? Ni Nato Reyes. Safe siyang batiin. Mabuhay ka, Nato. Mabuhay ka. Mabuhay ang laban. Yes, have a safe birthday. Baka. Huwag matakot dahil ngayon ay Baka. huwag matakot. September 10 kasi ngayon eh. Happy birthday ka na to. Oo. Maligayang bati ulit, ha? Ito po, binabati ko itong araw-araw, mga kapatid. Para po naman kay Walter Villota. Happy birthday, Walter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Walter, binabati ka ng iyong roommate kasi Valerie ni Rob na Bianca. Happy birthday to you. Yan. At kay Colonel Lawin Nolasco. Lilipad kaya ang Lawin? Dapat mataas ang lipad kasi taas ng lipad ng saranggola. Pero bago lahat, mag-oras muna ako. Safe ba? Sige. 2 time check. Oras natin mga kapatid, 9:51. At yan sa ating lahat ng Ulta Bio. Ang postbiotic food supplement with lactobacillus lactis-free plasma na galing po sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress at mabibili sa Lazada, Selected Mercury Drug Stores at ngayon sa South Star Drug nationwide. Hati din po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang lampay ng bayan. Mula po yan sa Mega Self Hygiene Products Incorporated, mabibili sa grocery supermarkets at ngayon sa Mercury Drug Stores nationwide. Super comfortable, super affordable. Available din po ang Granadol Diaper para sa ating mga lolo at lola. I have a question, Mr. Chair, mabilis sa tanong lang ko. Go ahead, Madam Chair. Diba meron bang project list yung bawat senador natin or even congressman ng mga nire-request nila? Halimbawa kung may isang senador gusto magpagawa ng multipurpose building
building sa isang area. May project list ba yun ng mga request ko? Hindi, pwede naman, pwede mong, una-una mahabang paliwanag. Yes, gentleman from Paranaque. Basically, opo, hindi po masama ng isang mambabatas ay maglagay po ng request o line item sa budget sa isang proyekto, sa isang particular na lugar. Sa isang area, kahit saan. Opo, kahit sa Oo. kung ikay national party list o senador, yan ay maaari mong gawin kasi may mga lumalapit sa iyo mga gobernador o mayor humihingi Oo. ng funding sa isang project na importante sa kanilang lugar. Now, Hindi po Hindi mali masama yun. Oo. Now, is it on record? Yung mga kongresista rin po, yan po yung trabaho din po nila. Oo. Alright? May lumalapit din sa kanila. Yes, po. Tsaka ikaw mismo, alam mo kasi na dito kailangan ng tulay. Oo. Dito kailangan, Ng multipurpose building. dito kailangan mga kapatid. Basketball court. Oo. Hindi mo masama yun. Oo. Alright? Hindi ang masama doon, di ba, na meron kang mga isiniksik na mga linya ng mga listahan ng project. Okay? At yung mga listahan ng project na iyon, mga kapatid, opo, na nakakuha ng pondo sa iyong inisyatibo, eventually ay napunta sa billiard table. Yun. So, ako yung gentleman from Paranaque, kung ako, si Gov, lalapit ako sa'yo, Senator ka, halimbawa lang to halimbawa. Tanong kasi medyo curious ako eh. Yung inilapit ko sa'yo, pag umuo ka sa akin, may listahan ba yon? Na, o sige, ikaw, bigyan mo na sila doon ng multipurpose building. Galing yan. Inisyatibo yan, ni Senator ganito. Is that on record? Is that on the list? Pinakita ko sa'yo sa ating think about it. Yes, yes. Ulitin ko lang, at bukas uulitin ko ito ulit. Yeah. Ang Bulacan, sa mga Bulakenyo, alright, ang inyo pong lalawigan, ang may pinakamalaking flood control project sa buong Region 3 sa loob po ng 4 na taon. Magkano ulit? At ang total nito ay umabot ng 41 billion. 41 billion. Kaninong inisyatibo? Okay. Ano yung siya dito? Sabi ko kasi, ano ba? Project list eh. Kaninong inisyatibo ba't umabot ng 41 billion? Ako ang narinig ko kahapon na nag-privilege speech sa Cavite. Hindi naman siya ang may initiative ng project sa Bulacan. Siya ang nag-imbestiga. Siya ang nagbulgar Kasi- nung nangyayari sa Bulacan. Ako advice ko sa mga naiuugnay ang pangalan dito, kung ako senador, kung ako congressman, ilalabas ko ang project list na initiative ko. Na makita niyo lahat, ito lang yun talaga. Wala akong pinanakong masama, wala akong pinanakong masama. Wala na akong kinalaman dyan. Ano ka naman? Sandali lang po. Sandali. Magbabalik po kami. Papaliwanag ko lang po dito kay Bibi Girl, ha? Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo ba ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas? Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Ang oras, 9:55. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to help you take better care of your family every day. Give everyday care with Whirlpool. ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. At MX3, dito ako believe. Totoong balita. Ito ang True News Update. True News Update. Narito ang True News Update. Naghain si 1st District Representative Ruth Mangudadapog sa kanungan ng panukalang ideklarang syudad ang bayan ng Isulan. Capital and seat of government ng Sultan Kudarat ng Isulan, pero first-class municipality pa rin ang status. Ayon kay Sakaluran, panahon na para ma-recognize bilang city ang Isulan dahil sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya at populasyon nito. Mas magiging tugma rin daw sa pangangailangan ng lugar ang kanilang budget. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa Tubo. Ito ang True News Update sa 105.